guys? Welcome back to my channel. This is Jigs TV, your Filipino in Australia. For this video, bibigyan ko kayo ng tips or advice sa paggawa ng inyong resume or CV sa pag-apply ng work dito sa Australia. Pero bagong lahat, hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel and you want to see more videos about life here in Australia or just personal vlogs, make sure to hit the subscribe button. Ganito kasi yan. Empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Yung resume kasi dito or CV dito sa Australia is medyo iba compared sa Pilipinas. So yung una nyo siguro pwedeng gawin is mag-google sa mga Australian resume or CV templates para meron kayong pwedeng kopyahin. Hindi naman yung sobrang kopya, pero meron kayong pwedeng paggayahan or gawing pattern or template kahit papano. Example na lang ng isang pagkakaiba ng resume sa Pilipinas at dito sa Australia is yung dito sa Australia hindi practice yung nilalagay yung picture sa resume or CV. Yung dahilan nun is di ko alam. Pero sa pagkakaalam ko, para yata mabawasan yung discrimination or prejudice based sa itsura. Ngayon, alam ko na kung bakit ako madaling makahanap ng work sa Pilipinas. Wow! Yung isa rin sa practice dito sa Australia is yung paggamit ng cover letter. So, pwede nyo rin research yun sa Google or sa internet kung ano ba yung cover letter or yung mga templates sa paggawa ng cover letter, especially dito sa Australia. So, ano ba yung cover letter? So, yun, kapag na-research nyo sa internet at Google, malalaman nyo. So, in my own words, siguro para siyang medyo formal or introductory message bago nyo i-attach yung resume nyo or CV. So, usually kasi, kunwari mag-send kayo ng resume or CV sa email sa mga recruiters or sa mga connections nyo. So, magsisend muna kayo ng, or syempre magsusulat kayo ng maayos na message dun sa email nyo bago nyo i-attach yung resume or CV. So, hindi usually uso or pangit yung dating na basta nyo lang i-attach yung resume or CV nyo tapos please i-attach or please refer to my attached resume or CV. Kapag mag-send kayo ng resume nyo or CV nyo sa mga agent, recruiter, or employer na nag-hire. Kahit pa usually sa mga job sites dito sa Australia, usually tinatanong nila kung may cover letter kayo bago nyo i-attach yung resume. May option naman na i-attach nyo lang yung resume sa mga job post bago nyo i-submit or para i-submit nyo. Kaso sa opinion ko lang, pinifilter nila yung mga ano ko lang naman, speculation. Pinifilter kagad nila yung mga pinifilter nila yung mga applicants na nag-submit or merong cover letter at yung wala. Feeling ko lang hindi nila kagad na pinapansin yung mga walang cover letter or hindi nagbigay kasi siguro perception nila is hindi man lang gumawa ng effort, gumawa ng cover letter or mag-submit yung applicant na to. So, parang pangit na agad yung first impression. Or baka kasi pwedeng merong app or way yung mga recruiter or employer na kaya nilang i-sort out yung mga applicants or applications na walang cover letter. At syempre, pipiliin lang nila yung or mamimili lang sila ng applicant doon sa mga nahiwalay nila na merong mga cover letter. So sa cover letter, nandito na rin siguro yung summary ng parang work profile mo or yung skills mo. Halimbawa for accounting, pwede naka-bullet form na doon yung skills na gusto mong sabihin. For example, financial statement preparation, cash flow, budgeting, AR or AP processes or functions, taxation at iba pa. Yung advice ko sa cover letter at sa resume na rin, kung may nakita kayong mga job post na sa tingin nyo qualified kayo at similar naman yung work experience nyo dun sa hinahanap nila, pwede nyo sigurong gayahin yung mga wordings dun sa job description na hinahanap nila dun sa inyong resume or CV. Sa tingin ko okay lang gayahin yung word for word or yung mga exact words, especially dun sa skills na hinahanap nila, or pwede nyo baguhin siguro ng konti. Pero sa tingin ko maganda yung baguhin nyo lang yung ibang wordings. Pero yung mga wordings na wala na masyadong synonym
or kaparehas or very specific dun sa hinahanap nila, sa tingin ko, okay lang na gayahin yun or ilagay yun sa inyong resume or CV. Pero syempre, kung yun yung sa tingin nyo qualified kayong gawin or meron na kayong work experience nyo dati. In short, totoo yung sinasabi nyo na nilalagay nyo dun sa resume nyo or CV nyo. Or siguro, hindi masyadong malayo dun sa katotohanan. Kasi tulad din ng sinabi ko dun sa pag-submit ng may cover letter o wala, nakasabi rin to ng ibang mga tao, pwede kasing meron din silang app or way yung mga recruiter or employer para i-filter out kagad yung mga nag-apply or nagsasubmit na applications na hindi nagmamatch dun sa mga wordings or some wordings na pinost nila. Halimbawa, meron dong sa job postings nila, merong hinahanap silang cash flow. Tapos dun sa resume nyo, wala kayong cash flow. Or kaya meron dong budgeting sa job post nila, sa job description na hinahanap nila. Tapos sa resume nyo, wala. Or pwede rin yung app or yung tool na ginagamit nila is gumagamit ng mga percentages sa pag-match ng job description sa post nila versus sa mga resume or job applications na nakuha nila. Tapos pipiliin nila yung pinakamatataas na percentages match. So syempre yung mga sinasabi ko is mga initial screenings pa lang. Kaso paano tayo makakapunta dun sa next level or makakuha ng slot for an interview kung sa unang mga screenings pa lang hindi na tayo pasok? If you find this video helpful or entertaining, don't forget to hit that like button. So balik tayo sa topic. Pagdating sa resume or sa CV, mas in-encourage nila na maglagay ka ng achievements sa bawat job position or work experience mo. Halimbawa, best in singing or best in dancing. Syempre dapat related yon sa work experience mo or career mo at sa linya ng trabaho na ina-applyan mo. Pero yun nga, mas ina-advise ng mga recruiter na i-highlight mo yung mga achievements mo sa bawat work experience mo. At least siguro 2. So bukod pa to sa bawat task at responsibilities na nakalista sa mga hinandle mong job position. Yung iba pa nga, mas in-encourage pa nila na unahin mo yung achievements mo bago mo ilista yung mga task at responsibilities mo. Kahit pala siguro sa mga job titles na mga posisyon na hinawakan mo na, or sa job title na nilalagay mo sa pinakataas ng CV mo na parang header, pwede mo itong baguhin or i-adapt based dun sa job post na a-applyan mo. Basta siguro it still makes sense or hindi malayo sa katotohanan or similar pa rin kung titingnan mong maigi yung job description sa job post nila at yung work experience mo. So halimbawa, yung job title mo sa dati mong hinawakan is financial accountant. Tapos yung job title sa job post na gusto mong applyan is financial analyst. Pero kung titingnan mo maigi yung job description sa job post na yon, halimbawa merong budgeting or P&L or variance analysis, tapos ginagawa mo rin yun dati sa role mo as a financial accountant, or marami doon sa job description ng job post is ginagawa mo rin doon time na financial accountant ka, pwede mo sigurong baguhin yung job title sa CV mo na imbis na financial accountant, gawin mong financial analyst. Kasi based sa experience ko at sa sinasabi din ng mga recruiters, mas magandang i-match mo talaga yung maigi, yung mga wordings sa job post at sa CV mo. Lalo siguro kung mga job title lang naman yun. Pero at least yung mga talagang experience mo is nagmamatch dun sa hinahanap nila. At kaya mong supportahan or backupan or patunayan yung sarili mo kahit pa sa interview or mas lalo na sa work mismo kung sakaling ikaw nga yung mapili nila. Or pwede rin sipagan or galingan nyo na lang sa work kung sakaling makalusot kayo, lalo na sa mga interview. Tsaka pwede rin kasi mangyari lalo na pag galing kayo sa ibang bansa or sa Pilipinas na mataas yung posisyon at yung job title nyo dati. At may posibilidad na dahil bago migrate kayo dito at wala pang local experience, na yung posisyon na apply nyo is mas mababa yung title or ito talaga nagmamatch sa qualifications at work experience nyo kasi yung title is hindi exactly parehas. Or ito lang yung sa tingin ng mga recruiters o yung mga nag-hire na bagay sa inyo lalo pat bago pa lang kayo dito at wala pang local experience. So yun lang muna ulit sa ngayon. Sana nagustuhan nyo at marami ulit kayong natutunan sa video na ito. At kung di nyo pa nagagawa, don't forget to hit that like button. At i-share yung video nito sa mga taong sa tingin nyo makakatulong ito. Thank you again for watching. God bless and see you on the next one. Be water, my friend.